Huli pong namataan ang sentro ng Bagyong Ada sa layong 325 kilometers na lamang sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay pa rin ito ang hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos naman ito pahilaga sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Base po sa ating latest animation, kung mapapansin po nila, mayroong mga makakapal na ulap associated po sa mga thunderstorms at mga heavy rains. Dito po sa timog na bahagi ng Kabikulan, dito rin po sa may Eastern Visayas, hilagang bahagi ng Negros and Cebu Islands as well as eastern portion ng Panay Island. Asahan po sa mga susunod na oras ang heavy to intense na mga pag-ulan at possible po na nagtataas na doon ng heavy rainfall warnings. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, meron din po mga pag-ulan associated sa Bagyong Ada. Kabilang na dyan, itong Surigao del Norte, Dinagat Islands, Agusan del Norte, hanggang dito sa may Camiguin and Misamis Oriental. Meron din po minsang malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Ilang bahagi naman ng Luzon, dito sa may northern and central portions, andyan pa rin ang malamig na amihan or northeast monsoon na siya nagdadala lamang po ng mga mahihinang ulan, minsang katamtamang ulan dito sa may Cagayan Valley and Cordillera region as well as lalawigan ng Aurora. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, meron lamang mga isolated light rains or pulupulong mga pag-ambon. The rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies din at may tsansa lamang po ng saglitang ulan at mga thunderstorms. Base sa ating latest satellite animation, meron din po tayo nakikitang linya. Ito yung tinatawag natin na shear line kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit na easterlies pero offshore po ito or hindi pa ito nakakaapekto sa ating kalupaan. Nandito lamang siya sa may Philippine Sea habang wala naman tayong nakikita ang panibagong low pressure area na mabubuo bilang bagyo sa susunod na 3 hanggang 4 na araw. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, kikilos po ngayon at bukas ang Tropical Storm Ada pa-northwestward or pahilagang kanluran. So ibig sabihin magkakaroon pa rin po ito ng close approach or paglapit dito po sa may Northern Samar and Eastern Samar as well as Catanduanes. Mananatili pa rin po ito sa susunod na 2 hanggang 3 araw as a tropical storm, so minimum of around 65 kilometers per hour na taglay ng hangin. Nakikita natin pagsapit po sa araw ng Lunes, nasa may silangan na po ito ng Camarines Norte at nagiging mabagal ang pagkilos. Isa sa mga factor nga yung paglihis or yung pag-recurve from moving northwestward, pagsapit po ng Lunes or late Sunday, ito po ay kikilos pa northeastward. Isa sa mga factor po ay yung presence by that time ng anticyclone or high pressure area dito po sa may Indochina at West Philippine Sea. So kapag meron tayong high pressure area, ang tendency ng mga bagyo ay lumayo doon sa high pressure area na yon. Pagsapit naman po ng Lunes hanggang Martes, inaasahan yung paglakas ng high pressure area naman dito sa may hilaga ng bansa. Ito yung magti-trigger po ng panibagong surge ng northeast monsoon or amihan. So apart from that high pressure area sa may Indochina, magkakaroon ng high pressure area later on dun sa may hilaga ng bansa. Yun naman yung magkikilos or yung mag-dictate po sa pagbaba or pag southeastward movement nitong si Bagyong Ada pagsapit po ng Tuesday. And apart from that, dahil malamig ang amihan, magkakaroon po ng cold surge na maaaring mag-trigger ng paghina ng bagyo from tropical storm into a tropical depression. So within the next 5 days, mananatili pa rin po sa loob ng ating area of responsibility itong si Bagyong Ada at meron tayong senaryo na sa kalagitnaan po ng susunod na linggo, humina na lamang ito into a tropical depression and eventually as a low pressure area habang nasa loob ng ating PAR. However, kung mapapansin po nila, nagiging mabagal nga yung pagkilos nitong si Bagyong Ada sa mga susunod na araw. So kapag bumabagal ang bagyo, nabababad din po sa mga pag-ulan itong mga pinakamalapit sa bagyo kabilang na po ang Bicol Region at Samar Island. So laging tumutok sa ating mga updates dahil itong nakikita po natin na forecast cone of probability or yung tinatawag na ngayon na cone of confidence, malawak pa. Ibig sabihin kapag malawak yung cone of confidence, mataas din po yung chance na nagbabago pa yung ating mga track, no? At typical din yung ganitong malaking forecast cone of probability kapag tropical depression or mahinang bagyo lamang po or tropical storm, kagaya nitong si Tropical Storm Ada. Isa rin dapat natin pansinin po, no, yung paglapit ng bagyo dito sa may Samar Island at saka po sa may Catanduanes. Magti-trigger pa rin po yan ng malalakas na hangin at mga pag-ulan. So kahit sabihin natin na maliit ang mga chance na ito yung magla-landfall dun sa mga areas na yon, bukas hanggang sa Sunday, magkakaroon pa rin po ng malalakas at pabugso-bugsong hangin doon. Worst case scenario hanggang signal number 2. Pero yung signal number 1, most likely nga po sa may Eastern Visayas and Bicol region sa susunod pa na 2 araw. Sasamahan din po yan ng malalakas na mga pag-ulan, minsan intense po ito at nagkukos nga ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
Kaya naman sa ngayon, meron po tayong tropical cyclone wind signal number 1 or malalakas sa hangin ngayon hanggang bukas. Dito po sa may silangang parte pa rin ng ating bansa sa 14 na lugar, kabilang ng eastern portion ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Signal number 1 din sa eastern portion ng mainland Masbate, kabilang ng Antigao and Burias Islands, northern Samar, eastern Samar, Biliran, northern and central portions of Leyte, gayon ang eastern portion of southern Leyte, hanggang dito sa may Dinagat Islands at sa mga eastern ng Siargao and Bukas Grande Islands sa may Surigao del Norte. So tinanggal na po natin yung wind signal number 1 dito sa may Surigao or mainland Surigao del Norte at Surigao del Sur. Magpapatuloy pa rin po itong babala bilang isa sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas and Bicol region. Pero habang lumalapit yung bagyo dun sa ating kalupaan, based po dun sa ating previous track, hindi rin natin inaalis yung chance na mamayang hapon or gabi magtataas din tayo ng wind signal number 2 sa bahagi po ng Samar Island, and later on by tomorrow, posible rin ang signal number 2 sa easternmost sides ng Bicol region. Bukod po dun sa nararamdaman ng ating mga kababayan doon na malalakas na hangin, meron ding mararamdaman po ng mga pabugso-bugsong hangin over the rest of Luzon and Visayas and some parts actually of Mindanao. No? Sa susunod na mga araw, yan po ay dahil naman dun sa outer bands o yung ilabas na parte po nitong si Bagyong Ada plus yung northeast monsoon or hanging amihan. So asahan po ngayong araw, mahangin pa rin po dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Aurora and Quezon. May kalamigan din po at presko ang hangin dulot ng amihan. Meron din po pabugso-bugsong hangin sa may Lubang Island, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Islands, Bicol Region, buong Visayas, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, hanggang dito sa may Davao Occidental and Sarangani may mapugsubugsong hangin dahil kay Bagyong Ada. And by tomorrow naman po, January 17, asahan pa rin po ang mga gusty conditions dito sa may Batanes and Babuyan Islands dahil po yan sa northeast monsoon, maging sa northern and eastern portion ng mainland Cagayan, eastern Isabela, Ilocos Norte, gayon din sa Aurora, down to Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Islands, hanggang dito sa may Bicol region, even Visayas, no, kahit lalayo na yung bagyo, pagsapit po bukas, Dinagat Islands and Surigao del Norte, asahan pa rin yung pabugso-bugsong hangin, at pagsapit ng Sunday, malaking bahagi pa rin po ng Luzon and Visayas ang may strong to gale force gust. Pagsapit naman po sa mga pag-ulan, asahan po within the next 24 hours, crucial yung mga pag-ulan natin dito sa may Northern Samar and Eastern Samar. Posible po itong umabot sa hanggang 200 millimeters na dami ng ulan in a 24-hour period. So ibig sabihin po niyan by visualizing from 100 to 200 millimeters, yan po equivalent sa 100 to 200 liters na dami ng ulan per square meter po yan sa Northern Samar at sa Eastern Samar. Ano yung ganun karami pag-ulan? Pwede po ito mag-cause sa mga pagbaha, hindi lang doon sa mga mabababang lugar, kundi yung maging mga hindi masyadong binabahang mga lugar. Posible rin yung pagguho ng lupa sa mga mountainous na mga lugar, doon sa mga nabanggit nating probinsya, at pag-apaw din ng mga kailugan. Samantala, meron tayong 50 to 100 millimeters na dami ng ulan simula ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali over Catanduanes, Albay, Sorsogon, Samar, Biliran, down to Leyte, Southern Leyte, and Dinagat Islands. Ibig sabihin po niya nasa 50 to 100 liters. 50 to 100 liters sa dami ng tubig ulan per square meter din po. No? So ito yung mga ulan na nagkukos naman ng mga pagbaha in some low-lying areas at sa mga piling bulubundukin na mga lugar. So kabilang na dyan yung Mount Mayon dito po sa paligid ng Albay, magkakaroon po within 24 hours ng moderate to at times heavy na mga pag-ulan. Mari na ito mag-trigger ng ilang pagbaha or mga localized na mga landslides dun sa kanilang lugar. Asahan din po, within the next 24 hours or within the day, magkakaroon din po na mataas sa tsansa ng ulan sa natitirang bahagi ng Kabikulan, scattered po or kalat-kalat ng mga light to moderate rains, maging sa natitirang bahagi ng Visayas, Northern Mindanao, natitirang bahagi ng Caraga Region at sa Zamboanga del Norte. Simula naman po bukas hanggang Sunday ng tanghali, ito yung time kung saan nasa may silangan na po ng Kabikulan ang Bagyong Ada. So magkakaroon ng mataas sa tsansa ng ulan hanggang 200 millimeters po or 200 liters per square meter sa Catanduanes, Albay at Sorsogon. Mas tataas ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa doon. Laging tumutok sa ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories, and please makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga local government units kung kinakailangan ng evacuation or rescue. 50 to 100 millimeters naman po simula bukas hanggang sa Sunday ng tanghali dito po sa may Camarines Provinces, Masbate,
Masbate, at sa halos buong Eastern Visayas, asahan yung 50 to 100 millimeters sa dami ng mga pag-ulan. Bukas naman po, kalat-kalat din ang mga ulan at thunderstorm, so pinapayuhan pa rin yung pagbaon ng payong over natitirang bahagi ng Visayas, gayon din sa may Northern Mindanao and Caraga regions. At pagsapit naman po ng Sunday ng tanghali hanggang Monday ng tanghali, ito yung time kung saan nagkakaroon nga ng pag-recurve or paglayo pa sa ating kalupaan yung bagyong Ada. So itong Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes, posible pa rin makaranas ng hanggang 100 millimeters sa dami ng ulan, habang natitirang bahagi ng Bicol Region and Quezon, kalat-kalat ang mga ulan. Maging dito rin po sa may Northern Samar, Samar, Biliran, at Eastern Samar. At pagdating naman sa gale warning, so far wala po tayong gale warning. However, nandyan pa rin po ang maalon na karagatan basically sa may Northern Luzon at sa may silangang baybayin ng ating bansa from Cagayan Valley down to Davao Oriental. Mataas ang mga pag-alon from 2.5 or from 2 to 4 meters. Equivalent po yan sa more or less isang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado po yan for small sea vessels sa ating mga nangingisda. Kaya makipag-coordinate pa rin sa mga local government units or sa ating mga local coast guards dahil posible pa rin po mag-suspend ng sea travel for those areas. Samantala sa natitirang baybayin ng ating bansa, dito sa may western portions, no, facing the West Philippine Sea, banayad ang katamtaman ang taas ng mga pag-alon. At pagdating naman po sa mga coastal communities, meron din po tayong storm surge warning or babala sa daluyong. Within the next 24 hours, asahan po yung nasa 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong dito po sa mga coastal communities ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Dinagat Islands, lalo na po yung mga lugar na nakaharap po sa may Pacific Ocean, posible magragasa po yung mga tubig natin, no, hanggang 1 hanggang 2 metro. No? Kaya makipag-ugnayan din sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng reinforcements or paglikas dun sa inyong mga coastal communities.